short porta kasi We have a 50% chances po considering sa Asia we're number 3. Sa short board. Short. Number 3 na rin tayo Sa short Asia board. po. Okay. Yun yung last namin na competition doon sa Maldives. Sa Maldives, okay. Nakailang medalya po tayo, sir, ulit doon sa Maldives? Yung buong team po, Opo, copper. bronze po. Bronze. Team men and women combined. Apo, and then one individual bronze. Sino po? Si Rielio ulit? Ay, wala kami individual. Waiting. Chairman, covered ng incentives yung third place ng individual dahil world na dito, championship dito. 44 plus. Tapos 44 countries, di ba? 40 ata. 44, sabi mo. I mean 40 ang Oo, cut-off. cut-off. Dapat at least 40. So that means mako-cover sila ng incentives ng PSP. Itong World Championships are yearly ba to o every other year? Yearly. So, pwede yan. Pwede yan. Pwede kayo sa 10699. Yes, sir. Yes, for You're asking about the medal, di ba? Opo. Actually po sir, sa longboard, since the emerging of GR Swivel in the professionally, and our team longboard talaga, our chance for gold is about 90 to 100% during this tournament. But yung time lang ng hit ni Daisy, technically hindi naman siya talaga matatalo dun sa scores. Oh. But may mga rules kasi na unfortunately nangyari, nabawasan yung points niya. Nagulangan. May penalties ba? May Nagulangan. penalties. Oo. Bakit ka na-penalize, Ma'am Daisy? Non-priority interference po. Ang sinabi po ng judges na yung potential score po niya na sira ko yung ano. So it's a hindrance on scoring potential ng player riding the wave. She's there on the way of on the right of way of the server. So ang penalty po niyan is 50% pa sa score or Pangalawang high score. pangalawang high score niya mabawasan. Depende. So, Paano siya nag-aral kasi? uh, So one by one yan, di ba? opo, may nagra-ride na but she's from her ride, babalik na siya sa lineup. So accidentally she's paddling out, going back to the lineup, but the server is paddling riding the wave also. But Okay. since it's a wider wave, kasi malaki po dun so any chance kahit So parang umiwas ka hindi talaga. So error, In other words- parang na In other words, pabalik siya, yung nagra-ride pa lang. So, kumbaga Nagdrama sa na traffic, siya. nag-ano kayo, kaya na-penalty. Wala nang warning kasi pag may priority. Nagdrama na lang siya eh. Hindi naman talaga siya alam lang ng server ng France kung gaano gamitin yung fair hustle na tawag sa So amin. hindi nangyari yun pag ilan siya dapat. Makarating tayo ng gold. Podium sana yun. Talaga, sayang. Kasi yung France Miss mawawala na chance. siya sa race eh. So, natatalo niya na yung sa score yung France sa semifinals. Sa quarterfinals. Hindi lang palaban na. So this is also related to kinesiology and the build of a server. Ano bang ideal build of a server? I noticed talagang yung mga legs nila talagang makakapal eh. Mga troso din, So what is the ideal build? Tumingin tuloy siya sa legs. Di ba? Tinanong pa niya kahapon yung Kasi height. for sturdy, low gravity ba? Ano ba? What is the ideal build of a server? And why are we built for I this? guess matangkad, mahirap. Kasi sagutin. Kaya nahulog ako eh. Kasi ikaw yun. Kasi tinamaan ko. Sagutin. Kaya nasiguro tuhod. Pero coach, para maging competitive sa surfing, kailangan ba ideal na batang magsimula or okay lang na late na ano? We need to start with the grassroots. Yes, ma'am. Going back to ma'am. Ano ang ideal build na isang server? I don't think yung height na gaano. Kasi depende po talaga yun. Siguro medyo lamang lang kasi when malaki yung alon. So, kailangan lang bend ng konti para yung balance mo stable talaga siya. So for example, kung 6-footer ka, mahirap magano.
kung sir, are there very tall, especially longboard? Depende po kasi pag mas malaki naman po ang advantage po, yung power po ng laro, mas malaki. Yung spray, yung... May pag-asa ka pa. So may chance ba ako? Nag-adjust po sir sa equipment. Kasi yung buoyancy, ang technical specification, kailangan match yung board mo sa wood. Okay. Salamat. Okay. Kaya sa ating mga surfers natin, unahin natin si King. King, could you describe to us kung ano yung competition, yung of course yung adrenaline, and of course riding the waves during this competition na yon? Same question din kina Daisy at kay Mara. Unahin natin si King. Can you describe yung competition and of course yung pathway going into this bronze medal finish po? So yung minsan kinakabahan din sa umpisa. Tapos hanggang sa nakakarating ka din sa mas mataas at saka mamagaling na ano na. So parang na-challenge ka na din. So parang nawawalan na rin yung kaba ganyan. Tapos mas lalo na mas focus ka na sa paglalaro kanya. Hindi ka pa tinatanong, anong edad ka na yon sa surf? Anong edad ka na, anong taon ka nagsimula mag-surfing, kuya? Ako 7 years old ako nag-umpisa mag-surf. So nasa 20 years na ako nag-surf. So, you're now 27 or 28? 27. Okay, 27. So, matagal ka pala na nagsasurf itong si King. How about si Daisy? Describe to us yung mismong competition na yon, and of course, the pathway to going into the bronze. Yan, yun nga, yung araw nila, very similar sa La Union. And syempre yung climate, advantage yun tayo kasi mainit naman dito sa Pilipinas. And ayun, very, yun, effort talaga yung ginawa namin. Kasi ako, in my heat on my last day, meron akong 4 na heat. So, kailangan talaga focus and yun, after ng hits ko, relax talaga, may nag-ice bath to relax yung mga muscles and everything. And syempre nakatulong din yung kasama namin na PT namin and yung sa ating sa masos namin. So, nirelax nila kami and syempre, yung mga nakakalaban namin doon, nasa world tour na. So, mga gold medalist na rin sila ng mga SA. So, kailangan lang talaga effort ng team tsaka focus lang. Tsaka sa goal, kailangan focus tayo. Being the veteran nga ng koponan, alam ko ikaw yung pinakamas bata sa lahat ng mga miyembro nga ng ating koponan. Ano siguro yung pinayo ninyo sa mga mas bata ninyo mga competitors para tuloy-tuloy pa rin ang pagsusurf nito, and of course to give glory na rin to our country na rin. Kagaya nyo na of course veterano ka na sa national team at marami ka kang taon na magsisilbi pa para sa ating national team ng surfing. Give advices ko, like si Mara nga kasama natin sa team, she's 14 years old. Syempre, malaki yung alon, na-advise natin siya na naging focus lang and never kang matakot dun sa alon. Kasi alon na siya and hindi naman tayo beginner para matakot sa alon na yan. So, magaling kang mag-serve, so encourage talaga. Tsaka syempre, discipline. Wala ka ba talagang plano na of course mag-retire na sa pagsusurfing, o di kaya tuloy-tuloy pa rin ang pag-represent ng country, o di kaya pwede ka mag-transition into a coach na rin? I think this year my plan is yung anak ko pumasok sa rank number 1 or number 2, I'll retire and apply for coach. Okay. So, si Kyla, isa yan sa mga, sabihin natin mga future stars na rin ng Philippine surfing nga. And of course, she's also a awarding ng Women in Sports. Si Mara naman, paglilinaw lang, you're actually the sibling of Ashley Lopez, no? Si Ashley Lopez, yung isa sa mga surfers na pupunta din sa isa sa mga ISA tournaments, no? She's number 3 Oh. on the national rank. Okay. So, kapatid pala niya si Ashley. So, Mara, can you describe to us yung mismong competition na yon? Anong feeling nyo, no? Naramdaman ninyo na nakuha ninyo yung bronze? Masasaya po kasi nakakuha po kami ng bronze. And kinakabahan po ako kasi yung mga nakakalaban ko po, professional
do you see the potential niya, Mara, na maybe someday magiging katulad din ng iba pang mga surfers at kagaya din ni Ashley na of course namamayagpag nga sa international stage. May nakikita ka bang potential o may nararamdaman ka bang pressured, lalo na of course alam natin ang mga Pilipino magagaling talaga sa surfing. Ano nakikita mo, Mara? Nape-pressure din po kasi po, international na po yung sinasabi. Kagaya po sa dito sa Pilipinas na mga Pilipino lang po yung nakakalala. Okay, kay Coach naman. Coach, of course, tuloy-tuloy naman ang programa natin pagdating nga sa surfing with regards nga sa training, sa strength and conditioning, and of course, sa iba't ibang competitions to prepare for different competitions na nakalinya nga dito sa iba't ibang panig ng bansa. So, ano yung siguro pinaka call ninyo from the President natin, si Dr. George Canlas, na paigtingin panlalo yung training ng ating mga surfers nationwide para at least para sa mga susunod pang competition ay mas lalong papagandahan to. Dito naman sa kailangan talaga ng independent competition or national tour para explore lang more buong surfing spot dito sa Pilipinas. Dapat yung national din lang i-improve. Kasi sa ngayon, maraming tayong mga competitions, meron sa Siargao, last weekend, meron sa Camarines Sur, and of course, nandyan sa Baler, La Union, and so on so forth. Sa dami pa naman ng mga places na pagdarausan niya ng competition, tiyak, mas marami tayong mga surfers ang nakikita natin potential na kasama sa national team to the grassroots program na rin. So, of course, the efforts na rin ng UPSA tuloy-tuloy naman when it comes sa paghahanap ng mga new talents with regards nga dito sa grassroots. Would you describe to us yung ating grassroots natin? Yung grassroots program namin is we start on the national competition. Each year we have at least 5 to 6 national competition, which determines the rankings of the athletes going to the national pool. May junior style, which is the grassroots, and then open men's and open women's. And then aside from that, meron kaming grassroots program ang UPSA going to each and every surf communities. Then we launch the grassroots program, give boards to the kids, and then inspire them by giving them structures on how to become an athlete from the very young age. And not to mention, meron din kayo mga... Kasi observation ko dito. Somebody's going to use the room kasi after. So we Sige. can stay long. Last question, please. Okay. After winning 2 bronzes nga dito sa competition, what will be the next goals ninyo, Coach? Para naman sa susunod na taon, do you think kaya ba natin manalo nga ng gold medal para dito sa competition? Thank you. Positively, we can win the gold for next year. Yun. For the world also and for the Asian Games shortboard. Yan. Thank you. So again, congratulations again. Thank you, Commissioner Gilton, Chairman,